Hi guys, this is Kutsinta Girl and this is another a day in my life bilang isang tindera ng kutsinta. Alam nyo ba guys na ang araw na ito ay sobrang nakakapagod? Alam nyo ba guys kung bakit? Well, kwento ko sa inyo guys. May tinda ako today, so 4:30 in the morning ay gising na ako. Pag may tinda kasi ako guys, kailangan maagap yung gising kasi kailangan maaga rin ako makalabas. Dahil syempre bilang babae, maliligo pa, mag-aayos pa, tapos aayusin mo pa yung mga dadalhin. Laking pasasalamat ko nga dahil meron akong papa na talagang tumutulong sa akin kada umaga. Alas 6 pasado, dapat nakalabas na ako niya. Nag-uumpisa na ako magtinda para maaga rin ako makauwi. Hinahabol ko kasi guys yung oras ng almusalan ng tao. Pero parang ako yung nabubusog. Alas 9 pasado, awat tulong ay naubos yung paninda ko at nakauwi ako ng maagap. So, syempre, ramdam ko yung pagod. Kaya, eto, duyan-duyan muna ako dito sa aming duyan, dito sa aming labas. Tapos, inom ng tubig dahil grabe, nakakauhaw. Kaya magsigaw ng kutsinta, sapin-sapin, ube. Dito ko na din binilang kung magkano ba yung kinita ko ngayong araw. Tapos, alam nyo guys, napapaisip ako. Bakit parang ang konti lang ng kinita ko? Tapos, naalala ko, kaya pala, ang dami ko nga palang kinain sa labas. Nakakagutom kasi maglako guys. And syempre, advantage mo na makikita mo yung mga tinda-tinda sa daan. Matutokso ka talagang bumili. Tapos syempre, yung iba iuuwi mo, katulad ng mangga. Ugali ko guys, pag uwi ko, pagkatapos ko magtinda, ay babawiin ko yung tulog ko kasi nga, di ba, maaga pa ako magising. Kaya pag uwi ko, binabawi ko talaga yung tulog ko. Sakto, 4:30 pa naman yung alis ko mamaya. Alas 3 ng hapon, nagising ako. At ayan, kumakain ako ng kutsinta. Wala kasi akong kain kanina, pero okay lang naman kasi, di ba guys? Nasabi ko nga na kumakain ako sa mga daan-daan. Alam nyo guys, hindi talaga ako nag-asawa sa kutsinta. Kahit ako na mismo yung nagtitinda. After that, yun, naligo na ako, nag-ayos na ako. Ngayon naman ay pupunta ako sa aming barbershop. And this time, ang oras po ay 4:25. Di ba super daming ganap? Well, hindi pa yan. Patikim pa lang yan. Pagpunta ko ng barbershop, pumunta naman kami ng church. So, nakauwi ako mga 10 PM na. Akala nyo ba magpapahinga na ako noon? Well, hindi pa talaga guys. Hindi na ako nakapag-vlog kasi grabe din yung pagmamadali ko kasi pupunta naman ako ngayon ng Marikina. Saktong 11, nakarating ako dito kay La Kuya S1 dito sa Marikina. Ang purpose ko guys, bakit ako pumunta dito ay kinuha ko itong padala ni RS Pixel para kay Kutsinta. Uy! May mga new product na naman akong isusuot kada tinda ko. Thank you po Boss RS and sa Team RS. RS always. And after ko guys sa Marikina ay dito naman ako pumunta sa Sampaloc, Manila para sunduin yung tita ko. Grabe guys, super nakakapagod no, pero kaya naman, kaya pa naman. Kung hindi ako nagkakamali, ang oras nito ay 12:45 na in the middle of the night. Ang ikinaka-amaze ko talaga dito guys sa Sampaloc, kahit sa ang part ata ng Manila, grabe, mag-aalauna na ng umaga, yung tao hindi pa rin nauubos. Grabe, ang daming tambay pa din sa daan. Nasanay kasi ako guys sa lugar namin na alas 9 pa lang, pakonti-konti nang nawawala yung tao sa daan. Talagang literal na tambay na lang yung mga makikita mo. Dito, hindi grabe talaga guys. Mapabata, matanda, grabe, nasa labas pa rin. Bago kami bumiyahe, pauwi ng Teresa Rizal, inaya ko munang kumain sila tita dito sa tinatawag kong Little Ugbo kasi guys, grabe yung oras dito. Ang dami pa rin tao. Tapos super dami ng kainan. Ang kinainan namin dito guys, nila tita, ay yung ihaw-ihaw. Grabe, ang sarap ng sauce nila dito guys, tsaka suka. Talagang mapapadami ka ng rice. Wow. Pero di ako kumain ng madami guys kasi syempre, babiyahe pa. And after that, yehey, makakauwi na tayo. Makapagpahinga na guys. Alam nyo ba guys kung anong oras na kami nakauwi niyan? 2:30 in the morning. Grabe, super nakakapagod talaga today pero okay lang. Thank you for watching. Jane!